Good morning po. Ito na naman po ang inyong lingkod, ang inyong kaibigan, kaagapay, at kasama sa gawain ng Panginoon. Ayan, ang inyong Pastora Susan. Good morning po sa bawat isa na nanonood at manunood pa ng online preaching na ito. Ayan, ang ating pong pamagat ng ating pag-aaralan ay kalikasan ng Diyos. Nung isang araw talagang ini-impress ng Panginoon sa akin ang kalikasan ng Diyos. Alam niyo po ba, ang kalikasan ng Diyos ay grabe. Grabe. Ang kanyang kalikasan ay hindi mo kayang ipaliwanag. Pero ngayon po, sa oras po na ito ay makita po natin kung sino ba ang Diyos at kung ano ba yung kanyang kalikasan. Ayan. So mandali nga po tayong manalangin. Hallelujah. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat sa umagang ito, hinihingi po namin ang banal na Espiritu, ang siyang kumilos at siyang manguna sa amin. Salamat po, Panginoon. Pinupuri ka namin, O God, niluluwalhati ka namin, dinadakila ka namin. Sa iyo nga po ang lahat ng karangalan, sa iyo nga po ang lahat ng kalulatian, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, good morning, and ngayon po ay meron lang po akong ibibigay na verse. Mabilis lang po tayo at pinag-aaralan po natin yung mga 10 minutes, 15 minutes lang na mensahe ng Diyos na andun na lahat yung kumbaga malaman kahit na 15 minutes lang or 14 minutes. So God, ang kalikasan ng Diyos ay hindi natin kayang tawaran, sapagkat ang Diyos sabi nga dito sa Genesis 1:1, nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. At ang lupa ay walang anyo at walang laman, at ang kadiliman ay sumasa ibabaw ng kalaliman, at ang Espiritu ng Diyos ay sumasa ibabaw ng tubig. So, yan ang kalikasan ng Diyos. Ang mundo ay wala pang anyo at nababalutan ng kadiliman. Subalit, sabi nga rito, sabi ng Panginoon, ay kaya ang kalikasan ng Panginoon ay ito siya. Nang ang mundo ay nababalot ng kadiliman at walang anyo, subalit ang Espiritu ng Diyos ay nandoon na at kasama na ng Diyos. So, walang anyo, wala kang makikita, puro madilim, at lahat ng nakikita natin dito ay wala. Kaya kung babasahin po natin, ang ginawa ng Panginoon sa mundo ay simulan niya na hugisan ang mundo sa pamamagitan lang ng salita. Sabi rito, at sinabi ng Diyos magkaroon ng liwanag. So, nagkaroon ng liwanag. So, yan ang kalikasan ng Diyos. And verse 6, sinabi ng Diyos magkaroon ng isang kalawakan. So, nagkaroon ng kalawakan. At sinabi ng Diyos, mapisan ang tubig na nasa silong ng langit sa isang dako at lumitaw ang katuyuan. So, nagkaroon ng nahiwalay ang tubig na nasa ibabaw ng langit sa isang dako at lumitaw ang katuyuan. Nagkaroon ng lupa. So, ganyan ang Diyos. At sa verse 11, sinabi ng Diyos, sibulan ang mga lupa ng damo, pananim na magkakabinhi. Talagang medyo yung ating mata ay meron ng hallelujah, problema. Ayan. Nagkakabinhi. Ayan. So, sinabi ng Diyos magkaroon ng mga tanglaw sa kalawakan ng langit. Di ba? Nagkaroon ng buwan, nagkaroon ng bituin, nagkaroon ng araw. At sinabi ng Diyos, verse 3, sinabi ng Diyos, bukalan ang sagana ng tubig ng mga gumagalaw. So, yung pong tubig, nagkaroon, kaya mayaman po ang dagat. Nagkaroon po ng mga isda, nagkaroon ng mga sari-saring isda na pwede nating pakinabangan. At sinabi ng Diyos, ayan, verse
21. At sabi doon, 24, sinabi ng Diyos, bukalan ang mga lupa ng mga may buhay na kinapal. Ayun, nagkaroon ng mga hayop, mga baboy damo, nagkaroon ng mga tupa, nagkaroon ng mga sari-saring hayop sa mundo. At 26, at sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan. So, ayun. After na ganyan ang kalikasan ng Diyos, after na ma-create niya ang lahat ng nakikita natin dito sa mundo ay siya yung nag-create. Langit at lupa, lahat ng nakikita natin sa kalawakan, lahat ng nakikita natin dito sa lupa. And after niya na ma-create ang lahat ng bagay na nakikita natin dito sa mundo, kinrate naman niya ang tao. Verse 26, at sinabi ng Diyos, lalanging mating ng tao sa ating larawan. Sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis. So, kamukha tayo ng Diyos. Nilalang at kinrate niya ang tao. Hallelujah, ayon sa kanyang nais. At natin ang tao. So, plural ito And sabi rito sa 29, at sinabi ng Diyos, narito, ibinigay ko sa inyo ang bawat pananim, nagkakabinhi na nasa ibabaw ng balat ng lupa at ang bawat punong kahoy na may bunga ng punong kahoy ng kakabinhi sa inyo ay magiging pagkain. So, ganyan ang kalikasan ng Diyos. Kinrate niya muna lahat ang ating mga pangailangan bago niya kinrate ang tao. At nung mag-create na yung tao, binigyan ng Diyos ng dominion ang tao sa lahat ng kinrate niya. Yan ang kalikasan ng Diyos. Hallelujah, binigyan niya tayo ng power. Sabi rito, at nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos, siya nilalang niya sila na lalaki at babae. Pakatandaan natin, nilalang ng Diyos, dalawa lang, isang lalaki at isang babae. Amen ba? So wala nang ibang nilalang ng Diyos, kundi dalawa lang, isang lalaki at isang babae. At sila'y binasbasan ng Diyos at siya kanil sinabi ng Diyos, kayo'y magpalaanakin at napakarami at kalatan ninyo ang lupa at inyong supilin at magkaroon kayo ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat, sa mga ibon sa ipapawid at sa bawat hayop na gumagalaw sa ibabaw ng lupa. So kinrate ng Panginoon ang lahat ng bagay at binigyan niya tayo ng kapangyarihan sa lahat ng kinrate niya. Ang buti ng Diyos, Yan ang kalikasan ng Diyos. Napakabuti ng Panginoon. Tapos nag-aalala tayo. Binigay niya lahat ang resources. Ibinigay niya lahat ang mga pangangailangan natin. Lahat andyan. Gagawa lang po tayo. Ano pa ang kalikasan ng Diyos? Yan, una, ang kalikasan ng Diyos, siya yung nag-create ng lahat ng mga bagay. Ano pa ang kalikasan ng Diyos? Alam nyo, ang matindi pang kalikasan ng Diyos, yung love. John 3:16. Kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang sino mang sumampalataya, hindi mapahama, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, dahil sa pag-ibig, yan ang kalikasan ng Diyos. Dahil sa pag-ibig niya, sa laki ng pag-ibig ng Diyos sa atin, hallelujah, ay tunay nga na hindi niya tiningnan yung ating kamalian, hindi niya tiningnan yung ating kapalpakan, hindi niya tiningnan yung ating kahinaan, hindi niya tiningnan yung ating kasalanan. Ang tiningnan niya, mahal niya tayo. Dahil ganyan ang kalikasan ng Diyos. Buong buhay niya, ibinigay niya sa atin upang magkaroon tayo ng kaligtasan dahil sa pag-ibig niya sa atin. Kung ikaw ay nagda-doubt na hindi ka mahal ng Diyos, isip mo lang yan. Ibinigay niya nga ang katawan niya dahil sa pag-ibig niya sa atin. Ano ang sabi doon? Hallelujah. Amen. For God
so loved the world that He gave His only begotten Son, that whatsoever believe in Him shall not perish but have everlasting life. Yan ang kalikasan ng Diyos. Kapatid, mahal ka ng Diyos. Sa ayaw at sa gusto, mahal ka ng Diyos. Yan ang kalikasan ng Diyos. Minsan tayo lang po yung minsan parang pakiramdam natin walang nagmamahal sa atin. Kung ikaw walang nagmamahal sa iyo, hindi ka minamahal sa tingin mo, hindi ka minamahal ng magulang mo, ng kapatid mo, ng mga kaibigan mo na kapaligid sa iyo, ang Diyos mahal na mahal ka, kapatid. Sa ayaw mo sa gusto, mahal ka ng Diyos. At naparito siya dahil yun ang kalikasan niya para ma-experience natin ang love niya. Amen ba? Na ang love ng Panginoon, hallelujah, ay hindi kayang pantayan. At ang pag-ibig niya ay unconditional love. Minsan nagkakamali tayo. Minsan humihiwalay tayo sa Kanya. Nagkukulang tayo, dami natin pagkukulang sa Kanya. Pero ang Diyos laging nakaganyan. Anak, andito lang ako. Hindi nagbabago ang pagmamahal ko sa iyo. Mahal na mahal kita. So yan ang kalikasan ng Diyos. Hindi niya tiningnan yung ating pagkukulang. Hindi niya tiningnan yung ating kakulangan. Amen ba? At ano pa ang kalikasan ng Diyos? Ang kalikasan ng Diyos ay magpagaling. Dito sa mundong ito, Isaiah 53 verse 4 and 5. Nagkakasakit ang tao. Minsan nagkakasakit ang tao dahil sa hallelujah, kapabayaan minsan natin. Kakaroon tayo ng mga bisyo, nagkakaroon tayo ng mga pinababayaan natin yung ating sarili. Ayan, sobrang walang habas na pagkain, walang ano tawag dito, walang kinikilingan sa pagkain, sige sabak ng sabak. So, kailangan natin magkaroon ng karunungan about din sa pagkain. Sapagkat minsan, ang pagkain po, dyan po nanggagaling sa sakit at karamdaman. Sa pagtulog, kulang tayo ng pagtulog. Yung ating katawan, physical na katawan, kailangan magpahinga. Ayaw niyong magpahinga. Ano ang sabi ng Panginoon? Kaya nagkakasakit tayo, binibigyan natin ng bisyo ang ating katawan. Ang katawan natin ay templo ng Diyos. So, wag nating hayaan na masira yung ating katawan. Kaya nagkakasakit tayo, hindi dahil pinabayaan tayo ng Diyos, minsan sa ating kakulangan. Basahin natin At tunay na Kanyang dinala ang ating mga karamdaman at dinala ang ating mga kapanglawan, gayon man ating pinalagay siya na hinampas, sinaktan ng Diyos at dinala natin. Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang, siya'y nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa na tungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kanya at sa pamagitan ng Kanyang mga latay ay nagsigaling tayo. By the stripe of Jesus, we are healed. Yan ang kalikasan ng Diyos. Basahin po natin ang Bible. Gustong-gusto ka ng Diyos na pagalingin Kanya. Yan ang kalikasan ng Diyos. Magtiwala lang tayo sa Kanya. Pakatandaan natin, hindi po gumagalaw ang Panginoon sa pangailangan natin. Gumagalaw ang Diyos ayon sa ating pananampalataya. Ang may ketong nalinis, ang bulag nakakita, ang pipi nakapagsalita, ang bingi nakarinig, ang lumpo nakalakad. Ang patay, 4 na araw ng patay si Lazaro, binuhay ng Diyos. Ba't hindi Kanya pagalingin sa oras na ito? Yan ang kalikasan ng Diyos. Pagalingin ang lahat ng mga tao. Espiritu, kaluluwa at katawan. Pag wala tayong personal na relasyon sa Panginoon, meron po sakit yung ating kaluluwa. Hindi po nakaugma sa nais ng Diyos. Kaya kailangan po natin lumapit sa Diyos. Ano pa ang kalikasan ng Diyos? Ang kalikasan ng Diyos, kahit na anong sama natin, pinatawad tayo ng Diyos. Dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin, pinatawad niya tayo. Kapatid, bayad ang lahat ng kasalanan. No? Roma 3:23. Basahin natin Roma 3:23. Ang kalikasan ng Diyos, mapagpatawad siya. Roma sapagkat ang lahat ay nagkasala
nga at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. So, lahat tayo hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Pero ano ang sabi ng Panginoon? Ang kabayaran, Romans 6:23. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So, balit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang. Namatay ang Diyos sa krus ng Kalbaryo para bayaran yung ating kasalanan at tayo patawarin niya. Magkaroon tayo ng buhay na ganap at kasiyasiya. 1 John 1:9. Kung iko-confess ng ating labi ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at handa na tayo ay patawarin sa lahat ng ating mga kasalanan. Amen ba? Grabe ang kalikasan ng Diyos. Kaya ma-amaze ka. Basahin natin, ha? Kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo lilinisin sa lahat ng kalikuan. Amen? Dahil sa ating pagkukompes, sabi niya rin, ipahayag natin ang ating mga kasalanan at siya'y tapat at banal siya na tayo patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo lilinisin sa lahat ng kalikuan. Ang sarap, ano? Yan ang kalikasan ng Diyos, kapatid. At sa oras na ito, kapatid, inaanyayahan kita para maranasan mo ang kabutihan, lahat, yung kalikasan ng Diyos, yung mga resources na ibinigay niya na sa atin. Kaya po ang mga Kristiyano hindi po maghihirap ang ang mundo, pero sa mga Kristiyano hindi niya pababayaan. Mararanasan ang pag-ibig niya, mararanasan ang kagalingan, mararanasan ang pagpapatawad ng Diyos. At mahaba ito, pero kaya lang ay hinihiksian na po natin para hindi po magtagal. Amen ba? So manalangin po tayo. Tanggapin niyo ang Panginoong Hesus bilang sariling yung tagapagligtas upang magkaroon kayo ng personal na relasyon at maranasan niyo ang resources ng Panginoon, maranasan niyo ang pag-ibig ng Diyos, maranasan niyo ang kagalingan ng Diyos, maranasan ninyo, hallelujah, ang pagpapatawad ng Diyos. Ang kanyang pagpapatawad, past, present, future. Hindi mo pa ginawa, binatawad ka na ng Diyos. Hallelujah. Amen? So, sabayan mo ako, kapatid, sa isang maikling panalangin. Sabihin mo, Panginoong Hesus, sa oras na ito, binubuksan ko ang aking puso. Tinatanggap kita bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Salamat, Panginoon, sa kapatawaran na iginawad mo sa akin. Simula sa araw na ito, ako ay kabilang sa pamilya ng Diyos. May bagong buhay, may bagong pag-asa, may bagong pananaw, at isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay. At hinihingi ko ang banal na Espiritu ang manahanan na sa akin habang ako ay nabubuhay. Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kapatid, kung sumabay ka sa maikling panalangin na ito, ikaw ay mayroon ng personal na relasyon sa Diyos. Mararanasan mo ang resources ng Panginoon. Hindi ka na maghihirap. Pagpapalain ka ng Panginoon sa bawat aspeto ng iyong buhay. Espiritu, kaluluwa at katawan. Mararanasan mo ang kanyang pag-ibig. May experience mo na grabe, ang buti pala ng Diyos. God is so good. God is faithful who promise. Hallelujah. Kaya kapatid, saliksikin mo ang Diyos sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Mararanasan mo ang kalikasan ng Diyos, na ang Diyos ay mabuti sa lahat ng panahon. Amen ba? Hallelujah. Mararanasan mo ang kagalingan, mararanasan mo ang hallelujah, ang kapatawaran. Amen ba? So mag-closing prayer po tayo. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat sa mga mensahe na ibinigay mo sa oras na ito. Pagpalain mo at ikaw ang patuloy na kumilos at ikaw ang patuloy na manguna. Sa iyo nga po ang lahat ng karangalan, sa iyo nga po ang lahat ng kaluwalhatian sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless, kapatid. Hallelujah. At pagpalain po tayo ng Panginoon. At sa muli, subscribe niyo po yung aking channel at i-like niyo po at i-share. Pindutin niyo po yung bell para lahat po ng mensahe ko ay mapanood po ninyo. Amen ba? God bless po at mahal po tayo ng Diyos. Bye-bye.